Epstein files in their entirety. We are producing more than 3 million pages, 2,000 videos, 180,000 images. The fullest picture we have of the disgraced pedophile and sex trafficker. I have pictures up on the wall. Heto na ang pinakahihintay ng lahat. Ang kabuuan ng Epstein Files kung saan naglabas ang gobyerno ng mahigit 3 million pages, 2,000 videos at 180,000 images. Ang pinakamalinaw na larawan na mayroon tayo kung saan sangkot sa iskandalo ang pedophile at sex trafficker na si Jeffrey Epstein. Makikita sa mga pader ang litrato ng dose-dose ng biktima at ang lawak ng kanyang high-profile network. Sinubukan nilang pigilan si Prince Andrew na maging distraction, pero ito ang nangyari. 3 larawan ang lumabas na nagpapakita sa kanya na parang gumagapang sa ibabaw mismo ng isang babae. Mula sa dating mga royalties hanggang sa mga celebrity at politiko. Ang mga files na ito ay patuloy na nagdudulot ng kaguluhan sa buong mundo. Walang sino man sa atin ang nakakaalam sa lalim at kung gaano kadilim ang relasyon na ito. Ang Prince of Darkness ay pumanaw na, pero ito ay posibleng pinakamalaking political scandal in the 21st century. Matapos ngang suriin ng daan-daang libong mga files, mga emails at mga litrato, iisa-isay natin ang mga impormasyon hinggil sa tinatawag na The Epstein Files. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Ang nasa gitna ng lahat ng iskandalo na ito ay si Jeffrey Epstein, isang American financier at convicted sex offender na naging sentro ng isa sa pinakamalaking iskandal sa kasaysayan ng Amerika at ng buong mundo. Ang mga files na ito ay hindi lang tungkol sa mga malalaswang litrato o maling pakikipagkaibigan. Nakadokumento rito ng detalyado kung ano mismo ang ginagawa ni Jeffrey. Isang dokumento rito ang nagpapakita ng mga listahan ng mga witness. Sa unang tingin ay parang normal lamang ang mga ito. Pero kung iyong pagmamasdang mabuti, ang mga edad ng mga kababaihang sangkot, 17 years old pababa. Karamihan sa mga biktima na ito ay halos nasa high school pa. Mga bata pa subalit na abuso na ng daan-daang beses. Inilarawan din ng mga ibang biktima ang detalyadong report hinggil nga sa panggagahasa at pangbubugbog sa kanila. Kasama rin sa mga files sa mga journal ng mga biktima. Isang biktima nga ang kumuha ng pre-branded na notebook na may pamagat na Flights of Fancy pero pinalitan ito ng Flights and Yachts of Horror. May mga survivors na nakausap ng media matapos ma-publish ang nasabing files. Para sa ilan, bumabalik ang alaala ng kanilang mapait na pinagdaanan. Para naman sa iba, nananariwa ang galit dahil hindi sila naprotektahan ng American government. Ang nakikita natin sa mga files ay mga bahaging sobrang redacted o hindi tinakpan. May mga bahagi namang sobrang pinabayaan lamang. Sabi ng isa sa mga biktima, kahit ang 5 years old nga raw ay mas magaling pa sanang mag-redact o mag-blurred nito gamit ang mga krayola. Isang kahihiyan nga daw para sa Department of Justice na ilabas ito bilang very best work. Nakakagulat ang mga pinsalang ginawa ng DOJ dahil sa paglalabas ng personal na impormasyon ng mga survivors. Gayong ang trabaho nga lamang nila ay para protektahan ang identity ng mga ito. Sa isa sa mga sulat ng mga judge, sinabi ng US Attorney na si Jay Clayton na tinanggal na nila ang halos lahat ng materyales na inirereklamo ng biktima. Sa loob ng maraming taon, nakita natin si Jeffrey Epstein sa pamamagitan ng relasyon niya kay Andrew Mountbatten Windsor at ang kahiyan na sinapit nga ng dating prinsipe. Kasama ang iba pang mga royalties ay malaking bahagi ng nai-release sa mga files na ito. Ang pinakasikat na biktima ni Epstein ay si Virginia Giuffre na namatay noong nakaraang taon, pero sinusuportahan ng mga files na ito ang bersyon ng kanyang kwento. Narito ang mga nakakalitong larawan.
ng noon ay si Prince Andrew. Tatlong imahe na nagpapakita sa kanya ng nasa all fours o ibabaw ng isang babae na nakahiga sa sahig. Hindi natin alam kung sino ang babae na ito o kung kailan nakuhanan ng larawan ng pangyayaring ito. Palaging itinatanggi ni Andrew ang anumang maling gawain pero muli nating nalaman kung gaano siya kalapit kay Jeffrey Epstein. Inilantad naman ng mga emails ang kanilang relasyon at kung paano ipinagpatuloy ni Andrew ang kontak kay Epstein kahit pa nga convicted na ito. Inimbitahan pa niya ito sa Buckingham Palace para sa isang dinner at privacy. Inalok rin ni Epstein si Andrew ng dinner kasama ang isang 26 years old na Russian woman na ayon nga sa kanya ay maganda at mapapagkatiwalaan. Sinabi pa ni Andrew na pinutol na daw niya ang ugnayan kay Epstein noon pang 2010 pero ayon sa mga emails, nag-uusap pa rin sila kahit noong convicted na ang lalaki. Tinutulungan pa nga ni Epstein financially etong sina Andrew at Sarah Ferguson. Dahil dito, napilitang sumagot ng pamilya ni Andrew. Ang kanyang bunsong kapatid na si Edward ang siyang unang miyembro ng royal family na nagsalita tungkol dito na nagsasabing ang simpatsya ng hari at reyna ay mananatili sa mga biktima ng pang-aabuso. Kahit itinatanggi ni Sarah Ferguson ang anumang maling gawain at kriminalidad, ipinapakita ng mga bagong emails na isinama pa ni Sarah ang kanyang mga anak na sina Beatrice at Eugenie sa Miami para makita ng personal si Epstein 5 araw matapos itong makalaya mula sa kulungan. May mga emails pa nga tungkol sa booking ng mga flights at lunch invitation kung saan vegetable lasagna pa ang naging menu. Ang lahat ng mga impormasyon na ito ay nagresulta sa mas matinding demand para magsalita sina Sarah at Andrew tungkol sa kung ano nga ba talaga ang kanilang nalalaman. Pero isang disclaimer lamang na ang pagkakabilang sa file ng mga pangalan ay hindi agad nangangahulugan na mayroon silang ginawang masama. Gayunpaman, parang sumabog na bomba ito sa British politics. Ang last nail in the coffin ay ang mga emails mula noong 2009 ni Peter Mandelson kung saan nagpadala siya ng market-sensitive data diretso mula sa number 10 patungo kay Epstein. Kahit na tinanggal na nga siya sa posisyon noon, ibinalik siya bilang UK Ambassador to the US sa ilalim ng Trump administration. Pero pagkatapos ng honeymoon period, agad siyang sinibak ni PM Keir Starmer matapos lumabas na nagsinungaling siya tungkol sa kontak niya kay Epstein. Sa ngayon ay nahaharap si Mandelson sa criminal investigation para sa misconduct in public office. Malaking problema ito para kay Starmer dahil siya ang nagbalik kay Mandelson sa posisyon. Humingi naman ang paumanhin si Mandelson sa mga kababaihang naging biktima. Ipinakita rin ng mga files kung gaano kalawak ang network ni Jeffrey Epstein. Isa nga sa mga pangalan na lumutang ay ang pinakamayamang tao sa mundo, si Elon Musk. Itinanggi naman ni Elon ang anumang malapit na relasyon sa lalaki, pero may mga email silang nag-uusap tungkol sa pagbisita sa isla ni Epstein. Ang sabi ni Elon sa X, siya raw ang pinaka nagtulak na ilabas ang Epstein files at natutuwa nga raw siya dahil nangyari ito. Pero iginigit niyang ang mga emails ay maaaring mabigyan ng maling interpretasyon ng kanyang mga detractors. Lumabas din ang pangalan ng negosyanteng si Richard Branson, kung saan may usapan tungkol sa pagdadala ng 2 Russian girls sa kanyang pribadong isla. Sabi ng team ni Branson, maikli lamang ang naging business meetings nila at hindi nila alam ang buong pagkatao ni Epstein noon. Maging si Bill Gates nga ay nasa ilalim din ng pressure. Sa isang draft email ni Epstein, inakusahan niya si Bill Gates ng pagkakaroon ng STI at ng palihim na pagbibigay ng antibiotics sa asawa nitong si Melinda. Agad itong itinanggi ni Bill Gates at sinabing isang malaking pagkakamali nga raw ang pakikipagkita kay Epstein para sana sa isang global health funding. Sabi naman ni Melinda Gates,
kailangang sagutin daw ito at linawin ng kanyang ex-husband. Sumuko na rin ang mga Clinton. Sa loob ng maraming buwan, tumanggi sina Bill and Hillary na mag-testify, pero nagbago ang ihip ng hangin na magmungkayang komite. Nakasuhan sila ng criminal contempt. Si Bill Clinton ang magiging kaula-ulahang dating presidente ng Amerika na haharap sa Kongreso simula noong 1983. Kahit kilala niya si Epstein, sinabi ni Clinton na hinding-hindi siya pumunta sa isla nito at pinagsisisihan niyang nakilala niya ang lalaki. Namuhay si Jeffrey Epstein bilang isang bilyonaryo ng walang takot. Paulit-ulit na sinubukan ng mga prosecutors na alamin ang buong katotohanan. Sa isang 2010 deposition, ginamit ni Epstein ang kanyang constitutional rights o ang Fifth Amendment para hindi sumagot sa mga tanong, pero ang kanyang mga krimen ay humantong sa kulungan at kalaunan ay kamatayan. Para sa mga biktima, hindi ito sapat na pampalubag loob dahil hindi sila nabigyan ng public trial. Kahit inilabas na nga ang mga files, sa tingin nila ay hindi pa rin ganap ang transparency. Kasama rin sa mga files ang isang diary mula sa isang babae na nagsasabing siya ay nabuntis at nanganak at ang ama ng bata ay walang iba kundi si Jeffrey Epstein noong 2002. Ang pagre-release ng mga files na ito ay tanda ng pagtatapos ng isang pinaka-comprehensive na document identification and review process para masiguro ang transparency sa American people. Sa isa pang sulat sa Kongreso, kinilala ni Blanche at Attorney General Pam Bondi na humigit kumulang 200,000 pages ang naredact o hindi nilabas base sa iba't ibang privileges. Nandiyan na ang transparency, pero tila ba ang hustisya ay sobrang mailap pa rin. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.